Kasabay ng pag-uumpisa ng pre-trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, binuksan sa San Beda University ang mobile exhibit na nagsisilbing alaala at panawagan ng hustisya para sa mga biktima ng EJK. Ngunit higit sa mga larawan, mas mabigat ang dalang kwento ng mga pamilyang naiwan, mga inang umiiyak, mga asawang nangulila, at mga pusong hindi pa rin naghihilom. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Halos 9 na taon nang naghihintay ng hustisya si Ate Arlene para sa kanyang yumaong asawa na si Sherwin. Alas 12 ng tanghali noong 2017 nang maging biktima ng extrajudicial killing o EJK si Sherwin sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos maya-maya may tumawag sa akin na, Han, sabi, ID ko daw, sabi niya. Sherwin nakalagay po. Tapos nung sinabi ng pulis, positive, back up. Sabi ko, bakit magbaback up? Pinaputukan yung asawa ko sa paa 2 beses. Sabi ng asawa ko, wala namang ganyan ang sir. Tapos yung asawa ko po, yun po, pinagbabaril. Giit pa ni Arlene, pinagbantaan siya ng pulis na namaril sa kanyang asawa na huwag mag-ingay at pumasok sa kanilang bahay. Matapos sumunod, nakarinig pa ulit siya ng mga putok ng baril. Hindi ko man lang po nayakap yung asawa ko. Hindi ako nakahingi ng tawad na wala po ako nagawa. Labis din ang pangungulila ni Nanay Teresita sa kanyang anak na si Arnold na naging biktima umano ng mistaken identity. Magmula nang yumao si Arnold, si Nanay Teresita na ang nagsilbing ina at lola sa 3 anak nitong naulila. Siyempre, masakit naman para sa amin yun eh. Okay lang muna matay sa sakit eh. Kawawa yung pagkamatay niya eh. Inaladkad pa siya po baba. Hilagis pa siya dun sa hindi makatarungan. Kaya sana naman bigyan pansin na magkaroon ng katarungan yung pagpatay sa kanila. Formal na inilunsad ngayong umaga ang Lakbay Museo ng Paghilom sa St. Maur's Hall ng San Beda University sa Mendiola, Maynila. Ang mobile museum ay pinangunahan ni 2025 Ramon Magsaysay Awardee Father Flavie Villanueva SVD at isinagawa kasama ang Bedan Advocacy and Consciousness Enhancement Society o BASES. This was somehow being planned not simply in a way to attack the former president but to address societal problems, the cycle of violence. Tampok dito ang mga larawan, personal na gamit at mga testimonya na nagsasalaysay ng epekto ng madugong kampanya kontra droga. Akala nila binayaran lang po kami. Akala nila gawa-gawa lang po namin. Pero totoo nangyari sa buhay namin to. Masakit para sa amin kasi mahal namin sa buhay to eh. Anak ko yun eh. Mabibisita ang museo mula Pebrero 23 hanggang 24. Hinihikayat din ng mga bisita na magsuot ng puti bilang pagpapakita ng pakikiisa sa mga pamilya ng mga biktima. Hanggang ngayon, ang mga kagaya ni Ate Arlene at Nanay Teresita ay patuloy na kumakapit sa pag-asa. Inaasahan nila na makuha ang hustisya sa pagsisimula ng pre-trial ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Umaasa na may mananagot at ang hustisya ay hindi lamang isang pangako. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.